Kalimutan mo na, hayaan mo sila. Hanggat mananatili si Elena sa akin. Elena, wala na akong natira. Kahit papaano, nariyan ka pa. Kamahalan, napunta ako para magpaalam. Ano? Ang dahilan kung bakit ako nanatili sa iyo ay para lamang sa iyong katayuan bilang ikasiyam na prinsipe. Kaya ko na balang araw makukuha mo ang trono. Pero lumalabas na wala kang silbi. At ako ay hindi mananatili sa tabi ng isang talunan na tulad mo. Elena, ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka, di ba? Edric, hindi mo ba ako maintindihan? Tapos na tayo. Edric, bukod pa riyan. Nalason ka nang nakamamatay ngayon. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Talaga bang naisip mo na ako'y mananatilit maghihintay na mamatay kasama mo? Elena, hindi imposible. Gagaling ako. Maniwala ka sa akin. Makakabangon ako. Nangako kang makakasama ako magpakailanman. Hindi mo masisira ang pangako mo. Umalis ka. Edric ang koronang prinsipe ay maaaring magbigay sa akin ng hindi masukat na kayamanan at kaluwalhatian. At ikaw, ano ang maaari mong ibigay sa akin? Elena, alam na alam mo na ang lason ni Prinsipe Edric ay mula sa koronang prinsipe. Paano mo nagawa? Kamahalan. Uwa. Ano naman? Kamahalan. Elena, hindi. Kamahalan. Edric, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Elena, pagsisisihan mo ang iyong desisyon. Pagsisisihan mo. Iyan. Kamahalan. Tawagin ang manggagamot. Elena, nawala ang iyong dignidad para sa kanya. Inialay ang iyong buhay. At ganoon siya kahirap umintindi sa'yo. Naging sulit ba? Mga Panginoon, pakisuyo, iligtas ang ikasiyam na prinsipe. Mga Panginoon, nakikiusap ako. Kung talagang gusto mong gamutin ang ikasiyam na prinsipe, baka ang mansyon ng Prinsipe Corona ay may paraan. Mayroon akong paraan. Kung hahayaan natin si Dr. Hart, gamitin ang lihim na sining ng timog upang ilipat ang kanyang lason sa iyo. Gagaling siya, ngunit ang kapalit ay, ang lason ay sasakit tuwing gabi. Tutuhag sa iyong puso at buto. At mayroon ka lamang 7 taon na mabubuhay. At sa loob ng 7 taong ito, kailangan mong pumasok sa mansyon ng Prinsipe Corona upang magpainit ng aking kama. Pumapayag ka ba? Basta't mabuti ang kalagayan niya. Kahit mamatay ako, tatanggapin ko ito ng masaya. Edric, paalam. Pagkatapos gumaling si Edric sa lason, sumali siya sa hukbo. Di nagtagal, sa larangan ng digmaan, paulit-ulit siyang nagpakita ng pambihirang galing. Binabati kita, Edric, sa pagkatalo sa mga barbaro at pagkakaloob ng titulong Prinsipe Ewan. Siya nga pala. Noon sa palasyo ng Kareligen, ang utusan na si Elena na nagtaksil sa kanyang amo. Kung alam niya na ikaw ay umabot sa ganoong kataas ngayon, tiyak na pinagsisisihan niya iyon ng husto. Isang hamak na utusan. Kung nagsisisi man siya o nagagalit, wala akong pakialam. Mabuti. Bihira para sa iyo, Edric, na maging napakalinaw ang isip. Halika. Huwag na nating banggitin ang hindi magandang bagay na ito. Inihanda ko para sa iyo ang mga pinakamagagaling na mananayaw ng mansyon ng Prinsipe Corona.
Ikaw, utusan. Ano pa ang hinihintay mo? Sumayaw ka na para sa amin. Pagbati sa aking ikasyam na kapatid. Sa pagiging prinsipe ewan. Sa iyong serbisyo, ako ay aalis na. Ngayon, ang aking ikasyam na kapatid ay nabigyan ng titulo. Bilang iyong nakatatandang kapatid at ang prinsipe ng korona, mayroon akong regalo para sa'yo. Kung gusto mo, pumili ka. Kukunin ko. Siya. Aking prinsipe, sinabi sa iyo ng kanyang kamahalan na prinsipe ng korona na pumili ng mga kayamanan. Bakit mo pinili ang ganyang bagay? Tingnan mo ang kanyang payat na baywang masasabi mo kung gaano kahalay siya sa kama. Yan ang tinatawag kong panlasa, kamahalan. Elena, ininsulto ka ng ganyan sa publiko? Wala ka pa ring pakialam. Wala ka bang hiya? Isa lamang akong alila. Paano ako maglalakas loob magmataas sa harap ng mga maharlikang Panginoon? Ang mansyon ba ng prinsipe ng korona ay napakagaling na mas gusto mo pang maging isang babaeng aliw kaysa umalis? Binibining Elena, noong isang araw, hiniling mo sa akin na suriin ka. Narito na ang mga resulta. Totoong may malubhang lason sa iyong katawan. Ang iyong mga araw ay bilang na. Iminumungkahi ko na lagi mong dala ang gamot na panlunas kung sakaling sumiklab ito. Siya? Naiintindihan ko. Edric, hindi naman sa ayaw kong umalis. Kung sakaling umalis man ako, wala na ring saysay. Patawarin mo ang aking kabastusan, aking prinsipe. Kapag ang isang alila ay pumasok sa mansyon ng prinsipe ng korona, sino pa ba ang gugustong umalis? Maliban kung ikaw, aking prinsipe, ay mag-utos sa akin na umalis. Ako ay mas gugustuhin pang manatili sa iyo. Huwag mong isipin na magmamahal pa rin ako sa iyo, tulad ng dati. Ngayon ikaw ay wala kundi mga kalakal na maaaring ipagbili kahit kailan. Inuutusan kitang umalis. Wala kang karapatang tumanggi. Kawili-wili, Edric, hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang mangyayari kapag nalaman mo ang katotohanan. Ang iyong reaksyon ay magiging walang kapantay. Edric, bakit? Bakit kailangan ko pa kayong makasalubong muli? Bumili ka ng 2 kahon ng pinakamatatamis na plum cake. Ang batang babae ay takot sa mapait na lasa. Ayaw niyang uminom ng gamot. Oo, Panginoon. Kaya, nagmamadali siyang bumalik sa mansyon para lang bumili ng plum cake para hikayatin ng isang tao na uminom ng gamot. Ang taong iyon, tiyak na napakahalaga sa kanya. Mabuti iyan. Edric, may bago kang kasama, kaya hindi ka na magtutuon sa nakaraan. Panginoon, bumalik ka na. Panginoon, bumalik ka na. Miss na miss ka ni Iris. Mabait na bata. Bakit ka nakatayo diyan? Lumapit at bumati sa iyong may bahay. Ang alibing ito ay si Elena. Pagbati, aking ginang. Mali, si Iris ay hindi ang prinsesa. Siya ay sa Panginoon. Babae. Edric, wala pa siyang legal na asawa. Ano? Elena, ikaw ba ay dismayado? Sana ba ay mag-aasawa ako at magkakaanak agad? Napapaligiran ng mga bata? At pagkatapos, sa wakas ay pakakawalan ka na ng tuluyan? Ano po ang pinagsasabi ninyo, Panginoon? Kayo ay mayaman at makapangyarihan. Masaya akong manatiling malapit sa inyo. 7 taon na hindi nagkita. Ganun pa rin kayo kasakiman sa yaman at kaluwalhatian. Hindi rin nagbago iyon.
Narinig ko na noong una, Panginoon, may isang alipin na nagtaksil sa kanyang amo, na nagngangalang Elena. Siya ba iyon? Itaas mo ang iyong ulo. Hindi naman siya pangit. Sayang nga lang. Isang magandang hanggal na walang utak. Noong panahong may malubhang sakit ang Panginoon, noong umakyat siya sa kama ng prinsipe, inisip mo ba kaya na ang Panginoon ay magbabago ang kapalaran? Sa kabila niyan, kailangan ko talagang pasalamatan ka sa iyong pagtataksil, dahil pinahintulutan ako ngayon. Ang magkaroon ng natatanging pabor ng Panginoon. Tama si Iris. Kung walang paghahambing, paano malalaman ang tunay na damdamin sa peke? Kung wala siya, paano ko malalaman ang iyong kabutihan? Panginoon, sa aking palagay, ang isang tulad niya ay hindi dapat makatanggap ng kahit isang karayom o sinulid mula sa mansyon. Isang karayom, isang sinulid. Kahit ang pagsusuot ng magaspang na damit ay isang bahid. Bitawan. Bitawan mo ako. Ano ito? Ito ay kamahalan. Narinig ko na ang ilang performers mula sa kanlurang rehiyon. Gustong dalhin kasama nila isang uri ng murang pampalakas ng libog na nagpapalakas ng tibay at nagpapasaya sa mga lalaki. Elena, totoo ba talaga gaya ng sinabi ni Iris? Hindi totoo. Itong maliit na bote ng gamot, nagastos ko isang buong buwang baon. Elena, bakit mas gusto mong magtipid para bilhin ang gamot na ito kaysa yumuko sa akin? Cedric, siya ba talaga ang katumbas ng lahat ng ito? Pinahiya mo ang sarili mo ng ganito. Iminumungkahi ko laging magdala ka ng lunas kasama mo kung sakaling sumiklab ang lason. Kamahalan, huwag mo siyang hawakan. Pinapahalagahan niya ang gamot na ito ng sobra. Malamang dahil siya ay nakipagtalik sa prinsipe buong gabi at sinira ang kanyang katawan. Nakakuha ng maruming sakit ang kanyang dugo. Tiyak na marumi na. Tama, si Iris. Dahil pinahahalagahan mo ang gamot na ito, dilaan mo ito hanggang malinis. Okay lang, Edric. Mamamatay na rin naman ako sa lalong madaling panahon. Ang iniisip ng iba sa akin, wala nang halaga. Munting Elena, sabihin mo sa akin. Nagsisisi ka ba? Ang dati mong amo, si Edric, siguradong maswerte siya. Gumaling sa lason, sumali sa hukbo, at ngayon siya na ang Grand General. At ikaw, dito ka lang makikitang kasama ko. Ginagamit ang iyong sirang katawan para humingi ng buhay. Hindi. Talagang tapat ka. Sayang. Hindi ko gusto ang sagot na iyon. Talagang kaawa-awa ako, kahit ang mga panaginip ko ay pawang tungkol sa mga hindi matiis na alaala. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo! Bitawan mo ako! Bitawan! Bitawan mo ako! Ikaw, munting hamak. Iris, maawa ka sa akin. Dapat kang maglingkod sa mga panauhin sa harap. Magpalit ka na ng damit. Kung magagalit mo si Iris, magkakaproblema ka. Lahat, uminom kayo sa akin.
My lord, gusto ko ng mga walnut. May tao. Bali-balihin ang mga walnut para kay Iris. My lord, wala bang tao dito? Bakit siya nandito? Hindi mo ba narinig ang iyong Panginoon? Halika, bali-balihin ang mga walnut. My lord, gusto ko ng walnut na binali sa kamay. Gawin mo ang sinabi ni Iris. My lord, tingnan mo, may dugo ang mga walnut. Paano ko kakainin ngayon? Nakakadiri. Sige, patuloy mo lang baliin hanggang wala ng maruming dugo. Maruming dugo. Edric, ang dugong dumadaloy sa iyong mga ugat. Hindi ba iyon ang parehong maruming dugo na ibinigay ko sa iyo noon? Ang kanyang itsura. Bakit ito kamukha ng aking sintomas mula 7 taon na ang nakalipas, pagkatapos akong lasunin? Nagpapaawa ka pa rin. Ang prinsipe, hindi ba niya gusto ang iyong nakakasulasok na pagpapapyot? Hindi man lang makabasag ng nuwes. Paano mo pinaglilingkuran ang iyong Panginoon? Huwag mong maliitin siya. Magaling siya sa kama. Matapos paboran ng prinsipe sa loob ng maraming taon, talagang iniisip niya na siya ay maharlika. Sino ba siya? Tanging ang ating Panginoong Edric, noong panahon na iyon ang nagtrato sa kanya na parang kayamanan. Wala ka ng lakas. Narinig ko. Mahilig ka sa maning matigas. Kumain ka. Magbalat ka lang. Panginoon ko? Alam mo, hindi ako makakain ng mani. Huwag mong banggitin ang nakaraan sa akin. Kung gusto ni Iris na kumain ka, kumain ka. Kumain. Kainin mo. Ipagagawa ko sa Panginoon na gantimpalaan ka. Gantimpala? Tama iyan. Sige. Kakain ako. Tama na. Tigilan mo na ang pagkain. Elena, isinugal mo ang buhay mo para sa gantimpala? Itatapon mo ba ang buhay mo para dito? So, Edric, maaari ko nang makuha ang aking gantimpala? Ano ang gusto mo? Elena, kahit sabihin mo ngayon gusto mong manatili sa manor ni Prinsipe, ewan magpakailanman, sasang-ayon ako. Gusto ko, Edric, na ibalik mo ako sa manor ng Crown Prince. Elena, ang pagiging nasa tabi ko ay nagpapaisip sa iyo na mamatay? Mamamatay din naman ako. Mas mabuting mamatay sa manor ng Crown Prince. Kung namatay ako sa tabi mo, magsisiyasat ka. Kung gayon, lahat ng taon ng paghihirap ay walang kabuluhan. Edric. Nagpapahilo siya ng sadya. Napakamura na trick, kahit sino ay nakakakita. Tumahimik ka. Tawagan ang doktor. Hayaan mong alamin ko kung anong sakit talaga ang mayroon siya o kung nagpapanggap lang siya para sa akin. Edric, nagpapanggap na naman siya. Maliit lang na bukol. Hindi naman ganoon kaseryoso. Ginagawa niya yan para mag-alala ka. Tumahimik ka. Kahit na ipinagkanulo ni Elena ang kanyang amo noon,
Noon, sa mga bulwagan ng limot, siya ang nanatili sa akin sa pinakamahihirap na panahon. Kung wala siya, matagal na akong patay. Kaya ito na ang wakas. Gusto kong mabuhay siya. Hayaan siyang maging pinakamababang utusan sa sambahayan na ito. Pinapanood niya akong nag-enjoy sa yaman at karangalan at maraming asawa. Iyon ang pinakamabigat na parusa para sa kanya. Adric, napakalambot mo pa rin ng puso. Paano ako mamamatay ng payapa? Edric, si Miss Elena ay wala ng maraming oras. Ang lakas ng loob mo. Ang lakas ng loob mong magsalita ng walang katotohanan. Seryoso ba talaga ang isang bukol? Hindi naman malala ang tama ng dalaga, pero malala ang pagkalason niya sa kanyang pulso. Napasok na ng lason ang kanyang mga buto. Kahit dumating ang mga Diyos, hindi na nila siya maililigtas. Ano raw? Nalason? Elena, ikaw, para makabalik sa mansyon ng koronang prinsipe, talagang nilason mo ang sarili mo. Kamahalan, dahil alam mo na ako gustong bumalik sa mansyon ng koronang prinsipe, bakit mo niloloko ang sarili mo? Pakiusap, kamahalan, ibalik mo na ako. Si Cedric ay napakabuti. Ang mansyon ng koronang prinsipe ay napakabuti. Ang kamahalan ay hindi katapat ng koronang prinsipe. Ang mansyon na ito ay hindi katapat ng mansyon ng koronang prinsipe. Ganyan ang naisip ko, 7 taon na ang nakalipas. 7 taon ang lumipas. At ganyan pa rin ang iniisip ko. Lumabas ka. Bumalik ka sa iyong mataas na pwesto. Bumalik ka sa iyong mansyon ng koronang prinsipe. Salamat kamahalan sa pagbibigay nito. Teka. Nagsisisi ba siya? Kamahalan, nanatili ako sa iyong mansyon ng isang gabi. Dapat mo akong bigyan ng gantimpala. Wala nang pag-asa? Ang mga perang papel na ito ay sapat na para bumili ng kabaong. Oh, wala akong pag-asa. Wala akong pag-asa. Mga guwardiya, Narito. itapon ninyo siya pabalik sa mansyon ng koronang prinsipe. Edric, pagkatapos ng paghihiwalay ngayon, hindi na tayo magkikita pang muli. Malapit nang umalis, at naglakas loob ka pa ring manligaw sa kamahalan. Teka, huwag kang umalis. Elena, ikaw na taksil na alipin na nagtaksil sa iyong amo. Malamang hindi ka pa napaparusahan. Iris, ano ang balak mong gawin? Gale. Ayon sa batas ng imperyo, isang taksil na lingkod na nagtataksil sa kanilang amo, paano dapat silang pakitunguhan? Palupitin ng 99 na hagupit. Kahit mamatay o mabuhay. Walang usap-usapan. Kamahalan, may kakilakilabot na nangyari. Anong problema? Paparusahan ni Prinsipe Ewan si Elena dahil sa pagtataksil. Pagtataksil. Kawili-wili. Ihanda ang kabayo ko. Pupunta tayo sa mansyon ni Prinsipe Ewan. Hindi ako makapaghintay na makita. Kung malalaman ni Edric na ang taong paparusahan niya ay ang kanyang sariling tagapagligtas. Panginoon ko, si Elena ay maaaring nagkamali, ngunit tinulungan kanya noong ikaw ay nahihirapan. 99 na latigo ay masyadong malupit. Mangyaring, Panginoon ko, maawa ka. Panginoon ko, tama lang para sa isang alipin na maging tapat sa kanilang Panginoon. Kung hahayaan natin ang babaeng ito ngayon, sa hinaharap, paano natin madidisiplina ang ibang mga alipin? Panginoon ko, huwag kang maging mahina ang puso. Tama iyan. Paano ako maging mahina ang puso sa isang taksil? Sige, ituloy mo. Pero, Panginoon ko,
Kung pagkatapos ng 79 na latigong ito, nakaligtas pa rin ako. Simula ngayon, pantay na tayo. Si, Elena, talagang matigas ang puso mo. Pantay na tayo raw. Simulan na ang parusa. Elena, bakit mas gusto mong magtiis ng pagpapahirap kaysa yumuko sa akin at aminin na mali ka at humingi ng awa? Tama na. Edric, hindi pa tapos ang parusa. Huwag mong palambutan ang iyong puso. Ang galing mong magdulot ng sakit sa sarili. Anong ginagawa mo dito? Narito ako para sabihin sa'yo ang katotohanan tungkol sa nangyari noon. Ang katotohanan? Anong katotohanan? Hindi. Alam mo ba, noong nasa bingit ka ng kamatayan, malubha ang sakit, ang babaeng alilang ito, ang nag-alis ng kanyang sariling puso para sa iyo, na sumipsip ng lason sa kanyang sarili, upang ikaw ay mabuhay hanggang ngayon. Anong sinabi mo? Cedric, ulitin mo iyon. Sabi ko, ang babaeng ito noong una, para iligtas ang iyong walang kabuluhang buhay, hindi nagdalawang isip na bunutin ang kanyang puso at kumuha ng dugo, ginamit ang kanyang sariling katawan bilang hurno, at kinuha ang walang lunas na lason mula sa iyong katawan, patungo sa kanyang sariling laman at dugo. Ang presyo ay, ang lason na sumisiklab tuwing gabi, isang sakit na tumatagos sa buto at nasusunog ang puso, napakasakit na hindi na matiis, sa loob ng 7 buong taon. Ginagamit niya ang sirang katawan na ito, upang dalhin ang nakakapasong sakit na iyon para sa'yo. Kamahalan, pakiusap. Tumigil ka. Edric, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundong ito? Prinsipe, tiyak na nagsisinungaling siya sa iyo. Tama? Tiyak na nagsisinungaling ka sa akin. Siya ang unang nagtaksil sa akin. Ninanais niya ang iyong kapangyarihan at impluensya. Sinabi niya na ako ay tanga. Siya ang gustong putulin ang ugnayan sa akin. Hindi kailanman. Imposible, kung hindi ka naniniwala sa akin. Bakit hindi mo siya tanungin mismo? Elena, sabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Cedric. Totoo ba? Peke. Edric, syempre peke. Alam ng buong mansyon. Noon, ako ang naghanap ng malayuan para sa gamot at doktor. At inalagaan ka ng 3 araw at gabi, bago nalunasan ang lason. Wala itong kinalaman kay Elena, ang aliping iyon. Wala talaga. Tama. Sa puso ko, palagi akong ang prinsipe ng korona lang tungkol sa pagligtas sa'yo. Talagang katawa-tawa. Kamahalan, hindi ko inaasahan na ganun ka pa rin kaloko. Hindi tulad ng ikasiyam na prinsipe na ito, hindi ako mawala sa kanyang isip. Hindi ko lang inaasahan. Tulad ng 7 taon na ang nakaraan sa mga bulwagan ng limot, tanga at madaling maloko. Hindi nakakapagtaka. Kailanman hindi ka nakaagapay, aking prinsipe ng korona. Kamahalan, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Bakit kita tutulungan? Kung iisipin ang lahat ng taon na ito, marami akong ginawa para sa'yo. Sa mga maruruming gawa, nakikiusap ako na tulungan mo ako. Tama. Nagbibiro lang. Sino mag-aakala na ikaw, ikasyam na kapatid, ay naniwala talaga? Gaya ng inaasahan, ikaw ay tanga. Nakakainip. Tara na. Sumama ka sa akin pabalik sa mansyon ng prinsipe ng korona. Lumayas ka. Dalhin ang aliping ito at bumalik sa mansyon ng prinsipe ng korona. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin muli. Kung gayon, Edric,
Hanggat kaya mong bitawan ako, yun lang ang mahalaga. Edric, huwag kang magalit dahil sa isang taong hindi karapat-dapat. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Elena, iningatan pa rin niya ang peace charm na ibinigay ko sa kanya noon. Bakit hindi mo sabihin kay Edric ang totoo? Hindi niya kailangang malaman. Elena, talaga bang hindi kailangan? O ikaw ba ay nag-aalala para sa kanya? Noon, muntik kang mamatay para sa kanya. Ngayon natatakot ka na siya ay masaktan. Pero ganyan ang trato niya sa'yo. Nagsisisi ka ba? Prinsipe, ang nagmalupit sa akin ay palaging ang manor ng Crown Prince. Ikaw lang ay tungkol sa pagligtas kay Edric, hindi ako nagsisisi. Basta't maayos siya. Kahit mamatay ako, handang-handa ako. Hindi ka takot mamatay? Kung ganoon, ayos lang. Sabi ng Imperial Physician, mayroon kang 7 araw na lang natitira. Mabuti iyon. Sa 7 araw, wala na si Elena sa mundong ito. Elena, itinago pa rin niya yung binigay ko sa kanya noon, ang anting-anting. Edric, anong ginagawa mo? Elena, ito ang anting-anting na inukit ko para sa iyo. Ito ay magpapanatili sa iyo na ligtas bawat taon. Ukitin mo ng maayos. Itatago ko ito sa akin habang buhay. At kailangan mong manatili sa akin habang buhay. Siya. 7 taon, itinago pa rin niya dahil may nararamdaman pa siya sa akin. Bakit ang bawat pagkikita ay sumusugat sa puso ko? Posible kaya na may dahilan talaga siya? Edric, isa lang siyang babaeng mapagpanggap. Ano kayang dahilan niya? Felipe, magsiyasat ka para sa akin. Alamin ang katotohanan nung una kung ano talaga ang nangyari. Opo. Pero, Ginoo, mayroon akong hindi ko alam kung sasabihin ko. Sabihin mo, Noong isang araw, nakasalubong ko si Dr. Hart na gumamot sa lason mo. Sinabi niya na ang lason na mayroon ka noon ay hindi kailanman magagamot sa pamamagitan lamang ng pagpapatingin sa doktor at pag-inom ng gamot. Nakabawi ka dahil may isang tao na sumipsip ng lason sa sarili niyang katawan para sa iyo. At sinasabi na si Elena ay pumupunta buwan-buwan sa botika ng Hilagang Bayan upang bumili ng gamot. May kinalaman kaya ito sa katotohanan noong mga panahong iyon? maghanda. Maaga bukas ng umaga, pupunta tayo sa botika ng Hilagang Bayan. Opo. Edric, talaga bang hindi mo pa rin makakalimutan ang babaeng si Elena? Huwag mo akong sisihin kung kikilos ako. Gale, salamat at nag-day off ka ngayon para samahan ako kung kukunin ang gamot. Elena, ano bang sinasabi mo? Sa lahat ng taon na to, nagtiis ka para sa prinsipe. Bilang nakakaalam ng totoo, paano kita hahayaang mag-isa? Elena, Gale, gumaling na ang lason ng prinsipe. Bakit bumibili ka pa rin ng gamot na ito? Gale, masasabi ko sa'yo, pero kailangan mong ipangako sa akin na hindi mo sasabihin kay Edric. Tsaka, noong mga taon sa mga bulwagan ng limot, matagal na kitang itinuring bilang sarili kong kapatid. Isinakripisyo mo ang iyong dignidad para sa prinsipe, pati ang buhay mo. Ngayon, sirang-sira na ang katawan mo, at kaunti na lang ang araw mo. Gawin ang lahat ng ito,
Wala ka bang pagsisisi? Siyempre wala. Wala akong magulang noong bata pa ako. Pagpasok ko sa palasyo, kung hindi ko siya nakilala, hindi ko malalaman kung ano ang pakiramdam ng tunay na minamahal. Pero hindi ito patas para sa'yo. Ate, Dahil wala na akong mahabang panahon. Kung malaman ni Edric ang totoo, dahil alam ko ang ugali niya, dadalin niya ang sakit sa buong buhay niya. Ganoon, hindi ako magiging masaya. Tsaka, siya ngayon ay isang maliwanag na buwan sa langit, marangal at iginagalang. Bakit dapat siyang mabahira ng putik na ito? pero ate? Ginawa mo ang lahat para sa prinsipe, at ang natamo mo lang ay ang kanyang galit. Worth it ba? Hindi mo ba? Pwedeng maging mabait sa sarili mo. Pero para sa akin, ito na ang pinakamagandang resulta. Ate, okay ka lang ba? Buti na lang nariyan ka pa na nakakaalam ng totoo. Ang pagdadala ng lahat ng ito ng mag-isa ay sobrang nakakapagod, napakasakit. Salamat. Anong ginagawa mo dito? Paano naman malalaman ni Edric ang lugar na ito? Edric, anong ginagawa mo rito? Gusto ko munang itanong, kung bakit kayo narito? Ano? Edric, ngayon pati na ang isang katulong at isang guwardiya, kailangan mo pang pakialaman? Anong ibig mong sabihin? Kayo ba? Edric, hindi yon ang iniisip mo sa pagitan namin ni Elena. Tama yan, kasama ko na si Gale ngayon. Ano ngayon? Si Gale ay walang asawa, at ako ay walang asawa. Ang pag-ibig ng lalaki at babae ay ganap na natural. Ano? Edric, gusto mo bang sabihin ko sa iyo ng personal kung paano kami nagsama? Sige, Elena, talaga bang kasing mura gaya ng sinabi ni Iris? Pero ako, hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Edric, kung hindi ka dugong bughaw, bakit ako magpapakasal sa iyo? Tama na. Ngayon, nakikita mo na kung anong uri ako ng tao. Ngayon, lumabas ka. Elena, ano ang pinag-uusapan mo? Bakit hindi mo sinabi kay Edric ang totoo? At hayaan mo siyang mapuot sa'yo? Gale, tulungan mo ako sa huling pagkakataon. Elena, tinanong kita, ikaw ba talaga ay ang titulo ko at hindi ang totoong nararamdaman ko? Iyon ba? Alam mo ang sagot, Edric. Bakit mo niloloko ang sarili mo? Teka. Huwag kang umalis, Elena. Kailangan kong marinig mula sa'yo. Hindi mo ako minahal. Totoo ba iyon? Ako. Elena, Oh? Kung gayon ang sinabi ni Cedric na nasa puso mo ako, kasinungalingan din ba iyon? Totoo ba? Oh? Elena, alam kong ganyan ka. Pero ayaw kong maniwala. Niloloko ko lang ang sarili ko sa lahat ng panahon, kumakapit sa maling pag-asa para sa'yo. Kung ganoon, mula ngayon, tapos na tayo. Siya. Kung gayon, tapos na tayo. Elena, ang gamot para sa lason mo, handa sa wakas. Gaya ng dati, sapat para sa 7 araw. Eto na. Sabi mo gamot para sa lason? Ibigay mo sa akin ang gamot. Ito. Ito ang gamot ni Miss Elena. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Edric, nagwakas na tayo. Usapin ko ito. Wala kang pakialam. Ibigay mo sa akin ang gamot. Gagawin ko ang gusto ko. Wala kang say dito. Edric, hindi mo iyon dapat tingnan. Edric, nakikinig ka ba sa akin? Tapos na tayo. Umalis ka dito. Elena, kailangan kong malaman, ano ang itinatago mo sa akin? Elena, Ito? Hindi ba ito ang gamot na lumason sa akin noon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang ali lang ito, noong una, upang iligtas ang iyong walang kwentang buhay. Pinutol ang kanyang sariling puso at pinatuyo ang kanyang dugo. Ginamit ang kanyang katawan bilang hurno. Kinuha niya ang hindi magamot na lason sa iyong katawan, sa kanyang sariling laman at dugo. Sinabi niya ang lason na dinanas mo noon ay hindi kayang gamutin ng anumang doktor o gamot.
Makakabawi ka lamang dahil may kumuha ng lason sa kanilang sarili para sa iyo. Kaya ibig bang sabihin, lahat ng sinabi ni Cedric ay totoo? Elena, bakit ka bumibili ng gamot na ito? Akin. Gamot ko. Paano? Bakit nasa iyo ang gamot ko? Gamot mo? Kung hindi ka naniniwala sa akin, Edric, pwede mo siyang tanungin. Oo, si Iris ang umorder ng gamot na ito ngayon. Ako mismo ang naghanda nito, hindi ito kay Elena. Edric, alam mo na ba ang katotohanan noong panahon na iyon? Ang taong nagsugal ng buhay para iligtas ako at humugot ng lason ay talagang ikaw? Tama. Elena, hindi ko inakala na ang humugat ng lason para sa iyo. Noon ay talagang ikaw. Sayang, ang kredito na ito at ang pag-ibig ni Edric ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Dalhin mo agad ang bag na ito ng pera sa Clerk Toby sa hilaga ng lungsod. At sabihin sa kanya na basahin ang sulat. Gawin niya ang nakasulat sa sulat. Pagkatapos nito, malaki ang gagantimpala sa iyo. At ihanda mo agad ang aking karwahe. Kailangan kong pumunta sa Batika mismo. Uwa. Elena, salamat sa paggamit ng iyong buhay upang makuha para sa akin ang sandalan para magbuklod sa prinsipe. Ikaw talaga. Iris, anong gantimpala ang gusto mo? 10,000 pirasong ginto, pambihirang jade, o ang pinakamagandang mansyon sa kabisera? Ibibigay ko lahat sa iyo. Edric, walang gusto si Iris. Ang lason noong panahon na iyon ay lamagos na sa aking mga buto. Sinabi ng doktor, 7 araw na lang ang natitira sa akin. Ang tanging hiling ko ay bago ako mamatay, makapagsuot ako ng damit pangkasal. At pakasalan ka, Edric, ng may dignidad, at makasama ka ng isang araw. Bilang iyong lehitimong asawa. Si Edric ay isang lalaking may dangal at pasasalamat. Pagkatapos ng kasal, ako ang magiging lehitimong Prinsesa Ewan. Pagkatapos ay sasabihin ko na, nakatagpo ako ng isang kilalang doktor, at buti na lang gumaling ang natitirang lason. Siya ang makapangyarihang Prinsipe Ewan. Dahil gumaling ang prinsesa, diborsyuhin ba niya ako? Siya, pakakasalan kita. Panginoon ko, hindi ito tama. Si Iris ay nagsisinungaling. Ang bumunot ng lason sa iyo noon ay si Elena. Hindi siya. Wala siyang iba kundi isang manloloko. Gayo, magkanong pilak ang ibinigay niya sa iyo para baluktutin ang katotohanan at dayain ako? Paano mo nangangahas na siraan ang aking tagapagligtas? Panginoon ko, hindi ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin, kahit ngayong isang beses lang. Si Iris ay isang ganap na sinungaling, Panginoon ko. Ang dalawang iyon ay magkakasabwat, hindi mapagkakatiwalaan ang kanilang mga salita. Tama ka, Iris. Kung gusto mong maniwala ako, sige, maliban na lang kung patay si Elena. Saka ako maniniwala. Edric, paano mo nasasabi yan? Ginawa ni Elena ang lahat para sa iyo. Gayo. Kalimutan mo na. Dahil pinili niya na ang katotohanang pinaniniwalaan niya. Basta, pagkatapos kong mamatay, makakausad na siya ng tunay. Ang tinatawag na katotohanan ay ang sinasabi ni Iris. Ano bang mahalaga? Edric, ito ang huling bagay na magagawa ko para sa iyo, ang huling bagay. Elena, ayaw ko na ng anumang gusot sa iyo. Bumalik na tayo sa mansyon. Maghanda para sa kasal? Edric, Edric, nalaman ko na ang katotohanan noong taong iyon. Edric, huwag kang tumingin. Ang katotohanan tungkol sa nangyari noon ay lumabas na. Wala naman kung si Iris ay makaranas ng kaunting kawalan ng katarungan. Basta't ligtas ka, Edric. Edric, kailangan kong tumingin. Paano ko malalaman kung sino ang binabaluktot ang katotohanan? Sino talaga ang karapat-dapat na pirapirasuin ng 1,000 beses? Ang buhay ni Edric ay nakabitin sa isang sinulid.
Si Elena ay lihim na nakikipag-ugnayan, Prinsipe Cedric, sa pamamagitan ng pagbebenta ng impormasyon ni Edric, bilang tanda ng katapatan para masiguro ang kanyang sarili. Pagpasok sa mansyon ng prinsipe. Well, Elena, ang lalim ng ugnayan ng pag-ibig at katapatan. Noong ako ay nalason, ito ba ang paraan mo? Hindi makapaghintay na. Manumpa ng katapatan sa prinsipe. Paano nangyari ito? Imposible. Felipe, sa iyong utos, ay sinisiyasat ang katotohanan ng nakaraan. Hindi natin siya pwedeng hayaang sirain ang plano ko. Papuntahin ang isang tao na bantayan siya ng maigi. Kapag kailangan, palitan ang anumang makita niya. Nakuha mo. Elena, tinanong kita, mayroon ka bang dapat ipaliwanag? Ang iyong alilang babae. Walang dapat ipaliwanag. Mabuti, kaawa-awa ko. Pinayagan kita, gamitin ako na parang puppet, tumangging makita ang katotohanan. Bumalik tayo sa mansyon. Ayaw kong manatili. Sa maruming lugar na ito. Ayaw kong makita. Itong walang hiyang babae. Elena? Bakit hindi mo sabihin ang totoo? Bakit? Ang mga bagay ay hindi kung ano ang hitsura nila. Ito ay pakana ni Iris. Peke ang sulat. Magsalita ka. Dahil sa sandaling iniligtas ko siya. Hindi ko intensyong ipaliwanag ang anuman. Ngayon, 6 na araw na lang ang natitira sa akin. Pagkatapos ng 6 na araw, ako ay tuluyang mawawala sa mundo ni Edric. Naglaho ng walang bakas. 5 araw pa, ang pera mula kay Edric ay sapat lang para sa isang murang kabaong. Kung hindi si Elena, 2 araw lang ang nakalipas, pinaalis ka ni Prinsipe Edric pabalik sa mansiyon ng prinsipe. Kahapon, dahil sa maling pag-angkin ng kredito, tinawag ka ng prinsipe. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Kilala ko ang babaeng ito. Noong dating panahon, nang mahulog sa pabor si Prinsipe Ewan dahil sa sakit, siya agad umakyat sa kama ng prinsipe. Ngayong nasa kapangyarihan na muli si Prinsipe Ewan, gusto niyang pumalit kay Iris at maging tagapagligtas ni Prinsipe Ewan. Noong pumasok ako sa palasyo dati, sa tingin ko nakita ko na ang babaeng ito. Noong panahong iyon, ang prinsipe ay prinsipe pa rin. Itinuring niya siyang bituin ng kanyang mga mata para sa kanya. Nakipag-away pa siya ng malaki sa prinsipe. Ang babaeng ito ay medyo maganda. Ang pusta ngayong gabi para sa larong pitch pot. Paano kung siya? Si. Kuya, puwersahang kunin ang isang kasambahay sa palasyo ay isang immoral na gawain. Pakiusap, kuya, bawiin mo ang utos mo. Edric, ikaw na walang kwentang taga mga bulwagan ng limot. Ano ang karapatan mong hamanin ako? Edric. Prinsipe Edric ay walang respeto sa mga nakatatanda. Iniinsulto ang prinsipe ng korona. Luhod ng 1 araw bilang parusa. Bilang babala sa iba. Mahal na prinsipe, bakit ka naman ganyan katanga? Ang pag-insulto sa prinsipe para sa akin ay hindi sulit. Bobo mong Elena, alam kong nagmamalasakit ka sa akin, pero nagmamalasakit din ako sa iyo. Sa 2 taon, magpapakasal tayo. Sa paraang iyan, walang sino man ang makakaya na gamitin ka bilang premyo. Napakabait ni Prinsipe Edric. Poprotektahan niya ang sino mang utusan. Pero si Elena ay walang hiya. Ginagawa niyang hakbang ang kabaitan ng amo para umakyat sa mas mataas. Ngayon gusto niyang pumalit sa akin. Nakakadiri. Elena, alam ko na noon, uminom ka ng lason para sa prinsipe. Pero ano naman?
Ngayon ako ay kanyang tagapagligtas, kanyang kasintahan. Kung sasabihin kong iniwan mo ang sambahayan ng prinsipe, at malandi ka, kailangan mong tiisin ito. Iris, ano ang sinabi mo? Kumusta, Edric? Sa liwanag ng araw, nambubugbog sa lansangan, anong klaseng ugali yan? Edric, malamang nagkaintindihan lang kayo ni Iris, itang utusan, dahil paborito ng prinsipe. Sa ilang taon, naging mayabang, ininsulto niya sa publiko, ako at ilang mga maharlikang babae, hindi ko na kinaya. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon para sa lahat. Huwag kang magalit, Edric, itang utusan. Kung pabebe, kerida ng palasyo ng prinsipe, kung diretso. Di ba siya yung puta na nagbebenta ng katawan? Tama si Iris. Tingnan mo yung mukha niyang mapangakit. Halatang halata na walang kabutihan. Tama? Tama? Ilang disenteng lalaki mula sa mabubuting pamilya ang nadala sa landas ng babaeng to? 7 taon. Narinig ko na lahat yan, sa paningin ng mga legal na asawa. Ang tulad kong sirena, karapat-dapat lunurin sa laway. Wala na akong pakialam. Kung sina Edric at Iris ay walang ibang utos, itong alipin ay aalis na. Teka, ikaw, walang galang na utusan, nananakit gamit ang kapangyarihan. Akala mo makakawala ka ng ganyan lang. Ngayon, sa ngalan ni Edric, at sa ngalan ng mga maharlikang babae, paparusahan kita. Edric, tama ba? Paano mo siya gustong parusahan? Ginoo, ayon sa batas ng dakilang panahon. Ang alilang ito na mababa ang estado, ay lantarang sumagot sa asawa ng opisyal. Walang respeto sa ranggo, dapat siyang pagsuotin ng kahoy na plaka ng alipin, at ay parada sa mga kalye, upang kutsain ng lahat, bilang babala sa iba. Hindi ba sobra iyon? Masyado kang mabait, Ginoo. Si Elena, umaasa sa suporta ng prinsipe, ay naging mayabang. Dapat alam niya na ito ang kanyang kapalaran. Mga bantay. Isagawa ang parusa. Galaw. Tingnan, iyan ang malandi na nangaakit ng mga lalaki, nararapat sa kanya. Ito pala ang laruan ng prinsipe. Ngayon ay ipinaparada sa mga kalye. Tinatawag nila akong mababang alila. Pagbibigyan ko sila ng gusto nila. Sa ganitong paraan, hindi maghihinala si Edric. Paano ka naging walang puso? Hindi ka pa ba sapat na napahiya? Iyan, ikaw na walang hiya. Patayin siya. Ginoo, tingnan mo siya. Edric, ito ang huling sayaw na sasayawin ko para sa iyo. Pitong taon ng matinding sakit, tiniis ko lahat. Ano pa ba ang kaunti? Ginoo, tingnan mo ang alilang ito. Naglakas loob pa ring akitin ka kahit ngayon. Papatayin ko siya. Tama na. Elena, inaamin mo bang mali ka? Sa tingin mo mali ako, Edric? E di mali na ako. Tapos na ang parusa. Pwede na ba akong umalis? Lumabas ka!
Isang tindahan ng kabaong. Bakit pupunta doon si Elena? Huwag mong sabihin. Ang lason ay umabot na sa buto, isang taong may 7 araw na lang ang natitira. Si Elena iyon. Hindi. Kailangan kong malaman. Edric, malas ang lugar na yan. Huwag kang pumunta doon. Tiyak na si Elena yan. Naglalaro ng mga laro-laro para akitin ka. Iris, bumalik ka at maghanda para sa kasal. Pagkatapos kong malaman ang totoo nito, babalikan kita. Elena, ano bang maganda sa'yo? Ninakaw ko na ang iyong credito, pero nagagawa mo pa rin. Nakawin ang puso ng prinsipe. Ma'am, gusto kong bumili ng kabaong. Miss, ikaw ba, para kaninong nakatatanda sa pamilya mo, ang inihahanda mo? Para sa sarili ko. Ang ganda-ganda mo naman. Huwag kang gagawa ng kahit anong padalos-dalos. Nasaan ang pamilya mo? Ang pamilya ko. Wala na. Oras na para maghanda. Miss, ang iyong lason, 7 taon na, di ba? Hindi ko inaasahan na ang may-ari ng tindahan ng kabaong ay marunong mag-diagnose ng pulso at tumpak na masasabi ang oras ng pagkakalason. Miss, nagdusa ka. Kung sumiklab ang iyong lason, kahit isang matapang na lalaki, hindi makatiis. Huwag kang mag-alala. Pagdating ng panahon, lalagyan ko ng bulak ang kabaong para hindi ka ginawin. Pagdating mo doon, hindi ka malamigan. Ilang taon na, mula nang may nagtanong sa akin kung ginagawin ako, hindi ko inakala na ang huling init sa mundong ito ay manggagaling sa isang estranghero na hindi ko pa nakikilala. Sige, maabala kita ma'am, na pumunta sa tirahan ni Prinsipe Ewan sa loob ng 5 araw at hanapin ang aking kapatid na lalaki sa panunumpa, si Gil, upang tumulong sa pag-aayos ng aking libing. Sige, miss, ngayon ay hahanap ako ng tao na maghahanda ng mga materyales. Elena, sabihin mo sa akin ano ito tungkol sa 7 taon at 5 araw. Ipaliwanag mo ng malinaw. Edric, nag-eavesdrop ka sa akin ngayon. Nakikinig ka ba? Hindi ka karapat-dapat. Huwag mong sobra-sobrahin ang sarili mo. At saka, kung gusto kitang tiktikan, wala kang kakayahang lumaban. Hindi, pero ako'y para sa prinsipe. Kung ano ang ginagawa ko, walang kinalaman sa iyo, Edric. Tama na. Hindi mo kailangang paulit-ulit na ipaalala sa akin ng paulit-ulit. Isa kang walang utang na loob na taksil. Ano man ang isipin mo, Edric, babalik na ako. Ang kanyang kataas-taasang prinsipe ay naghihintay sa aking paglilingkod. Paglilingkod? Gusto mo ba talagang paglingkuran siya? Mas magaling ba siya sa kama kaysa sa akin? Pakiingatan mo ang iyong mga salita, Edric. Ang mga masasamang salitang iyan ay hindi dapat lumalabas sa iyong bibig. Sasabihin ko sa iyo, lahat ng ginagawa mo at bawat salitang sinasabi mo ay 1,000 beses na mas masama kaysa sa sinabi ko. Talagang pinaparamdam mo sa akin ang pagkadiri. Pero, gusto ko talagang malaman kung alin ang halik ko o ang sa prinsipe ang mas nakaka-addict sa iyo.
Elena. Sinaktan mo ako? 7 taon na ang nakalipas. Iniwan mo ako para pumunta sa Crown Prince. Cedric, sinaktan mo ako. 7 taon ang lumipas. Para protektahan siya, sinaktan mo ako muli. Sino bang mag-aakala na ang sakit ng sampal na iyon ay magpapagunita sa kanya sa loob ng 7 taon? Edric, sinaktan kita. Hindi para sa Crown Prince. Gusto ko lang tanungin ka, nakalimutan ang nakaraan. Huwag mong hayaang ang isang taong katulad ko na walang halaga ay makaapekto sa iyong damdamin. Makaapekto sa damdamin? Sa tingin mo ba ay gusto kong maapektuhan ka? Elena, pwede bang tumigil ka paulit-ulit? Paulit-ulit pa rin na nagbibigay sa akin ng pag-asa? Sabihin mo sa akin, bakit mo itinago sa akin na suot mo ito? Hindi ba ito ang jade pendant na nawala ko? Paano ito napunta sa iyo? Sabihin mo sa akin, bakit nasa iyo ang jade pendant na ito? Ang bibig mo ay nagsasabi ng masasakit na salita. Ngunit suot-suot mo ang jade pendant na inukit ko para sa iyo. Naaalala mo ba ang nakaraan sa pamamagitan ng pagtingin dito? Magsalita ka. Elena, pinilit ka ba niya? Pinilit ka ba ni Cedric? Sabihin mo sa akin. Sabihin mong mahal mo pa ako. Kaya kong kalimutan ang ginawa mo. At huwag itong gamitin laban sa iyo. Edric, gagawin niya iyon para sa akin. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Sabihin sa kanya na hindi ako nagsisinungaling. Talagang iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pag-inom ng lason. Sabihin sa kanya na mahal ko siya sa loob ng 7 taon. Pero hindi ako pwedeng maging makasarili. Kung malaman niya ang totoo, ang natitirang buhay niya ay gugugulin sa paghihirap. Iyon ay mas masahol pa kaysa kamatayan para sa akin. Sabihin mo! Sabihin mo! Elena, mayroon bang sandali? Kahit isang sandali lang na masasabi mong mahal mo pa ako? Hindi kailanman. Hindi kailanman ha. Ako, ang prinsipe, ay bumaba ng ganito para gumawa ng mga dahilan para sa iyo. Pero hindi ka man lang mag-abala. Nadayain ako? Dahil wala kang tunay na nararamdaman para sa akin. Kung gayon ang simbolo ng pag-ibig na ito, pwede ko na itong itapon. Hayaan itong mabasag. Huwag. Elena, pinapahalagahan mo ang palawit na jade. May nararamdaman ka pa rin para sa akin. Pinapahalagahan mo pa ako, hindi ba? Siyempre. Edric, alam ng langit ang palawit na ito, inukit ng iyong sariling mga kamay, ay ang tanging dahilan ko para mabuhay sa hindi mabilang na araw ng kahihiyan sa mansyon ng koronang prinsipe. Edric, paalam. Edric, binabantayan mo ba ako? Pasensya na. Hindi ako dapat nagtangkang mamatay. Dapat akong mabuhay. Kahit na sa buhay na ito, hindi ako pwedeng makasama ka magpakailanman. Gusto kitang makita na bumangon muli, maging isang ministro o isang marquess. Kung ganoon, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Alinman, kunin mo ang palawit na ito. At bumalik ka sa akin. Bibigyan kita ng tiket na 100 tael. At hayaan mo akong basagin ito. Gusto ko ang tala ng 100 tael. Siyempre, iningatan ko ito sa akin, sa lahat ng oras. Kung sakali, maaari kong i-cash ito, balang araw. Dahil binili mo ito, perpekto. Nagamit ito ng maayos. Nagamit ng maayos. Talaga.
Salamat, Edric. Pantay na tayo ngayon. Kung ganoon, gagawin ko ang gusto ko sa jade pendant na ito. Ang dati ay nawala na. Ikaw at ako. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa isa't isa. Edric, mga estranghero, walang koneksyon. Siguro ito ang pinakamahusay na wakas para sa atin. Edric, Elena? Elena? Bakit niya sinabi ang mga masasakit na salita? Sabi niya hindi niya ako mahal pero isinugal niya ang buhay niya para iligtas ako. Bakit ako sobrang galit kay Elena pero masakit ang puso ko, parang may napunit. Elena, huwag kang matulog, huwag kang mamatay. Ginoo, bakit kayo nandito? Ano pang tinatayo mo diyan? Gamutin mo na siya agad. Ay nako, itong babaeng ito. Patawarin mo kami, Ginoo. Ang sugat ng palaso ay nasa kritikal na bahagi. Oo, Ginoo. Natatakot kami na huli na ang lahat. Wala ba kayong silbi? Tama, hanapin si Dr. Hart, yung lason ko noon. Siya ang nagpagaling. Si Dr. Hart ang may alam. huwag nun. Si Dr. Hart ang mismong kumuha ng lason sa akin. Kung pumunta siya malalaman ni Edric ang totoo. Huwag. Hindi natin pwedeng tawagan si Dr. Hart. Bakit? Elena, ano ang itinatago mo sa akin? Magsalita ka. Ako'y isang hamak na alipin. Hindi ako karapat-dapat kay Dr. Hart. Napakagaling na doktor. Nagagamutin ako. Ibalik na lang ako sa palasyo ng prinsipe. Ang doktor doon ay sapat na. Laging palasyo ng prinsipe. Elena, sa iyong puso, si Cedric lang ba? Ngunit noong malubha kang nasugatan, wala siyang pakialam. Kinuha mo ang palaso para sa akin. Ang buhay mo mula ngayon, ako ang magpapasya. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo si Dr. Hart. Kung hindi siya pumunta, ibabaon ko ang buong Imperial Hospital. Opo. Bakit nagmamadaling tawagin ako? Ano ang problema? Elena, Prinsipe Ewan. Paano sila magkasama sa iisang silid? Posible bang alam na ni Prinsipe Ewan ang totoo noon? Dr. Hart, gawin ang lahat para gamutin siya. Kunin mo ang mga gamit ko. Kamahalan, ang sugat ng palaso ay pansamantalang nagamot at tumigil na ang pagdurugo. Ngunit ano? Sabihin mo lang. Elena, ang katawan niya ay nasa limitasyon na ng mahabang panahon at sa malakas na hampas na ito, siya ay lubos na naubos. Wala ng pag-asa. Anong ibig mong sabihin na nasa limitasyon? Anong lubos na naubos? Ano ang sinasabi mo? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Hindi mo alam, kamahalan? 7 taon na ang nakaraan para iligtas ka. Si Elena ay nagpasok ng lason sa kanyang katawan. Sa mga nakaraang taon, ang lason ay kumain sa kanya mula sa loob. Ngayon sa bagong sugat na ito, wala akong kakayahang iligtas siya. Imposible. Gusto niyang gamitin ang medicine pack mismo para kunin ang kredito sa pagligtas ng buhay ko. Tiyak na nagkaisa kayo para linlangin ako. Panginoon, pakitingnan ng malinaw. Ako ang tao noong panahon na iyon na humawak ng kutsilyo.
Paano kita malilinlang, Panginoon? Sa kabaligtaran, si Miss Elena ay nanatiling tahimik sa lahat ng mga taon na ito. Hindi ako pinapayagang sabihin sa iyo. Miss Elena, ikaw nagpasya ka na ba? Kapag nakuha na ang lason, 7 taon na lang ang natitira mong mabuhay. Nagpasya na ako. Gayunpaman, gusto kong hilingin kay Dr. Hart na itago ang sikretong ito para sa akin, kahit ano paman. Pakiusap, huwag kailanman ipaalam kay Edric. Kung hindi ko lang naisip na alam mo na, hindi sana ako nagsalita ng padalus-dalos kanina at sinira ang panata natin noong panahon na iyon. Imposible! Panginoon, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at suriin mismo. Ang kaliwang dibdib ni Elena, mayroon pa ring peklat mula sa pagpapalit ng puso at pagsasalin ng dugo. Pakinggan mo ako ng mabuti. Kung malaman ko na niloloko mo ako, sisiguraduhin ko mamatay ka sa isang miserableng kamatayan. Edric, anong ginagawa mo? Tingnan mo itong dibdib. Ano ang nakatago sa loob? Paano nangyari ito? Ang peklat. Nawala na. Edric, aalis na ako. Gusto kong burahin ang peklat na ito at itatu ang pangalan ni Edric sa tabi nito. Sa natitira pang bahagi ng aking buhay, kahit galit siya sa akin ng todo, kahit hindi na tayo magkita pa, ilililo ko siya sa puso ko, sa aking laman at dugo. Nakita mo ba, nang malinaw? Wala sa inaasahan mo, di ba? Bakit? Elena, Alena? Pinagtaksilan mo ako noon. Bakit mo inukit ang pangalan ko sa dibdib mo? Sinabi mo noon na mahal mo ako. Dahil gusto pa kita, yang katangahan mong sagot. Sa akin, wala talagang saysay. Hindi mo ba gusto ang pera? Bibilhin ko ang natitira mong buhay. Sa natitira mong buhay. Edric, bakit ka naging ganito kapabaya ngayon? Ang pagiging makapangyarihan at maimpluwensya ay hindi nangangahulugang makukuha mo ang lahat. Hindi kita mahal, talaga. Si, Elena? Titingnan ko na lang kung gaano katagal mo kayang ipagpatuloy ang pagmamatigas na ito. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Elena, anong alindog mayroon ka na nagpapabaliw kay Edric para sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Narinig ko na muntik ka ng tamaan ng palaso, kaya pumunta ako para makita ka. Hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay pumupunta araw-araw para akitin ka. Hindi niya ako inakit. Iniligtas niya ang buhay ko. Kung maayos ka naman, umuwi ka na muna. Hindi. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mababawi ni Elena ang puso mo. Ang peklat na ito sa akin ay mula nang magpalit ako ng dugo para sa'yo noon. Kung nandidiri ka, aalis na ako. Huwag kang umalis. Kaya ikaw pala ang nagligtas sa akin noon. Pinabati kita sa pagtuklas ng katotohanan. Pwede na ba akong umalis?
Teka. Bakit? May pakiramdam ako na hindi na tayo magkikita? Ngayon ay mayroon ka pa rin, mga pantasya tungkol sa babaeng iyon. Kailangan kong magpakitang mabait. Kung hindi, itutulak ko lang siya papunta, kay Elena, na alila. Edric, bakit hindi mo ibalik si Elena sa mansyon? Iris. Talaga bang pumapayag ka? Hindi. Talagang hindi. Ate Elena, sumama ka na sa amin. Kung hindi ka babalik, lalo lang, mamimiss ka ni Edric. Elena, bibigyan kita ng 3 araw. Bago ang kasal, kailangan mong umalis sa kabisera. Sang-ayon. Siya? Sasama ako sa inyo. Pumayag siya. Talaga, nasa puso pa rin niya ako. Payag siyang manatili sa tabi ko. Kahit ganito. Sa 3 araw. Sa araw ng kasal ni Edric, iyon ang araw na mamamatay ako. Kaya, gagamitin ko ang 3 araw na ito para ganap na burahin ang ating nakaraan at para din maghanda para sa aking libing. Ophe! Itong alilang traidor. Paano siya nangahas bumalik? Dumudumi siya sa sahig ng prinsipe. Tama. Hindi niya nakuha ang Crown Prince. Kaya ngayon, bumalik siya para kumapit sa prinsipe. Nakakadiri. Bahala na. 3 araw na lang ang buhay ko. Pang-iinsulto at masamang tingin, hindi na dapat pansinin. Tama na. Si Miss Elena ay bumalik na, hindi bilang isang alila, kundi bilang panauhing pandangal ng prinsipe. Ma'am, ihanda ang East Wing para kay Miss Elena. Hayaan siyang manatili. Opo, ma'am. Ang silid na ito ay eksaktong gaya ng ipinangako sa akin ni Edric pareho. Edric, sa ating silid, gusto ko. Mga purong puting kurtina sa lahat ng dako. Pagkatapos maglagay ng malambot na sopa sa tabi ng bintana para makahiga tayong dalawa at manood ng mga bituin. Oh, at punuin ang silid ng mga puting porcelain na florera. Pagkatapos maglagay ng magagandang bulaklak sa mga iyon. Sige, kung ano ang gusto mo, ikaw ang magdesisyon at ganyan ang mangyayari. Dekorasyon natin ito ng ganyan. Hanggat ikaw ay mananatili sa tabi ko. Paki, dalhan mo ako ng brazier. Miss, ang puting kamelya na ito ay paborito ni Edric. Madalas siyang pumupunta sa East Wing hating gabi, umupo at magdamag doon. Edric, sa palagay ko, ang ating relasyon ay parang puting kamelya na ito. Maganda at talisay. Walang katotohanan. Ang puting kamelya na ito nalalanta sa pinakamagandang sandali. Paano magiging ganyan ang ating pag-ibig? Elena, gusto kong makasama ka. Habang buhay. Hindi ko inakala na ang panata noon ay matutupad talaga. Anong ginagawa mo? Hindi ba sinabi mo dati, gusto mo ng tasel ng espada? Nagkaroon ako ng libreng oras, kaya gumawa ako? Pero, ginawa ko, hindi ito masyadong maganda. Sino nagsabi? Sa palagay ko ito ang pinakamaganda sa buong mundo. Maganda. Palagi ko itong dadalhin. Ang tasel na ito ay maaaring hindi mahalaga, pero dinadala ito ni Edric tuwing pupunta siya sa digmaan. Dinala niya ito at iniingatan ito na parang mata ng kanyang mata.
Elena? Anong ginagawa mo? Elena, anong ginagawa mo? Ginoo, ito ang mga lumang bagay na inutos ng ginang na sunugin ko. Nagsusunog ako ng ilang mga bagay na dala mula sa mansyon ng prinsipe. Walang silbing bagay. Ano po ang utos ninyo, Ginoo? Sinabi ni Iris. May gusto siyang pag-usapan sa iyo. Elena, sa kabisera, mag-isa ako. Wala man lang akong matalik na kaibigan. Sa loob ng 2 araw, ay ang mahalagang araw para sa akin at kay Edric. Pwede ka bang maging abay namin, Elena? Abay? Ang gabi ng iyong kasal? Ay kung kailan babalik ang aking kaluluwa sa ilalim ng lupa, paano ako tatayo doon? At panoorin kayong tumanda ng magkasama? Hindi ako makakapunta. Bakit? Bigyan mo ako ng dahilan. Abala ako. Elena? Si Iris, para iligtas ako, 3 araw na lang ang natitira upang mabuhay. At tayo ay may mahabang hinaharap. Kaya, ngayong mga araw na ito, maaari mo bang pigilan ang iyong init ng ulo pagkatapos niyang mawala? Kahit anong gusto mo, kaya kitang bigyan ng kahit ano. Si, ayos na. Mamaya, papapadalhan kita ng damit. Pero sa 3 araw, ang iyong bulwagan ng kasal ay magiging bulwagan ng aking libing. Talagang hindi ako makakapunta. Akala ko, ang damit pang kasal na ito ay para sa aking kasal, ngunit lumalabas ito ay para sa aking libing. Edric, sa tingin mo, kaya ko bang pakasalan ka sa damit na ito? Siyempre. Elena, ikaw ang magiging magandang nobya sa mundo. Maganda ang paningin mo, Miss. Ang damit pang kasal na ito ay gawa sa pinakamagandang cloud brocade at Suzhou embroidery. Isuot mo at pakasalan ang iyong minamahal. Sigurado ako, hindi niya maaalis ang tingin sa iyo, sa buong buhay niya hindi niya makakalimutan. Pakasalan ang taong mahal mo. Ang taong pinakamamahal ko ay hindi ako pinakasasalan. Maililibing ako dito. Elena, anong ginagawa mo dito? Nandito ako para bumili ng damit. Hindi ko akalain na lagi niyang maaalala ang pangako noon. Bakit ba ang katulong na ito ay lagi akong inaabala? Palagi kang pumupunta rito para tingnan ang wedding dress na ito, Edric, kaya ito ay inihanda para kay Elena. Elena, lahat ng pag-aari mo, kukunin ko lahat, isa-isa. Ang ganda pala ng wedding dress na ito, kukunin ko na ito. Hindi. Bakit naman? Ang magaspang na wedding dress na ito ay hindi bagay sa iyo bilang magiging prinsipe ewan. Huwag mo na itong kunin. Bibilhan kita ng mas maganda mula sa kabisera. Hindi. Edric, ito ang gusto ko. 2 araw na lang ang natitira sa akin. Gusto ko lang isuot itong wedding dress at maging nobyo mo. Ikaw, Edric, kahit ang huling hiling ng isang mamamatay, hindi mo gagawin. Elena, paano kung ibigay mo na lang ang wedding dress na ito kay Iris? Edric, gusto mong ibigay ko ang wedding dress sa kanya? Oh, Elena, sa puso ko. Ikaw talaga ang kinabukasan, ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Pero si Iris, iniligtas niya ang buhay ko. Siya ang aking tagapagligtas. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon. Walang magiging kinabukasan para sa atin? Naiintindihan mo ba? Pero, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng wedding dress na ito? Ibig sabihin? Alam ko. Pero para sa isang wedding dress, napakatigas mo.
Malapit nang mamatay si Iris. Pero nakikipag-away ka pa rin sa kanya dahil sa iisang damit. Kaya mong maghintay. Kaya ba niyang maghintay? Pero ang babaeng ito hindi rin makapaghintay. Sabi niya isusuot niya ang damit na ito sa lupa. Kalimutan mo na? Bakit ka magagalit sa tulad ko? Kunin mo. Mabuti, naiintindihan mo. Marami pa tayong oras. Sa susunod, anong klase ng wedding dress ang gusto mo? Bibilhin ko kahit anong gusto mo. Naiintindihan ko. Edric, sana hindi mo malaman. Ang taong mamamatay sa loob ng 2 araw ay ako. Elena? Ang pinakamahusay na pintor sa bayan, dinala ko siya rito para sa iyo. Pero, Elena, bakit mo kailangan ng pintor? Hindi ko mabili ang wedding dress na gusto ko. Kahit papaano, magpapapinta na lang ako. Hindi ako maaaring umalis sa mundong ito nang walang kahit isang disenteng mukha para maalala ako. Ang ganda-ganda mo, miss. Ginagawa mo ba ito para sa birthday portrait? O para sa matchmaking portrait? Para makahanap ng magandang match? Wala sa dalawa. Gusto ko ng portrait para sa aking libing. Larawan ng yumao? Elena, napakabata pa. Ano ba ang bumabagabag sa'yo? Bakit hindi mo ibahagi? Hayaan mong tulungan kitang makita ang ibang pananaw. Bakit gagawa ng isang bagay na napakalungkot? Wala akong problema. Wala na talaga akong oras. Nag-aayos lang para sa sarili kong pagpanaw. Pero, pinturahan mo ako ng may mas masayang ekspresyon. Si Edric ay hindi gusto kapag mukha akong malungkot. Elena, huwag kang masyadong malungkot. Maganda ka kapag ngumingiti. Nahihiya ako. Tsaka, malamig ang daan patungo sa kabilang buhay. Dapat akong umalis na may kaunting init. Si Elena, umupo ka. Pipinturahan na kita ngayon. Elena? Ano ang ginagawa mo rito? Ano ang pinipintura mo? Gusto ko lang magpinta ng larawan. Kung ganoon, kami ni Iris, hindi ka namin naabalahin. Edric, gusto ni Iris na magpinta ng larawan ng kasal. Ginoo? Pagkatapos ni Elena, pintahan mo kami. Edric. Natatakot si Iris. Baka hindi na siya umabot hanggang doon. Isang araw na lang ang natitira sa aking sira-sirang katawan. Larawan lang naman ito. Hindi mo ba ako papayagan dito, Elena? Elena, kahapon, noong isinuko mo ang damit pangkasal, napakabuti mo. Paano kaya kung sa pagkakataong ito, hayaan mo kaming mauna? Ginoo, ang pagpinta ni Elena ay malapit nang matapos. Anong masama kung maghintay? Bukod diyan, nagpipinta siya ng larawan ng patay. Ang huminto sa kalagitnaan ay masamang karma. Larawan ng patay? Elena, sabihin mo sa akin, bakit ka nagpipinta ng larawan ng patay? Edric, alam kong si Elena ay may galit sa akin. Ang araw ng kasal natin ay malapit na.
Sa panahong ganito, gumuhit ng isang bagay na napakasama. Sinusumpa ba niya ako ng kusa? O nag-iingay tungkol sa pagkamatay ko? Hindi ko ginawa. Gusto ko lang. Tama na. Kailangan mo bang gumamit ng ganyang maruming paraan para maawa? Ninakaw ang pagmamahal ng isang mamamatay na. Hindi. Huwag. Huwag. Tigilan mo ang pag-arte mo. Alam mo na siya ay namamatay para iligtas ako. Mamamatay na siya. At ikaw ay nakikipaglaro sa sarili mong buhay. Napakawalang saysay. Ayos lang. Wala na ang damit pang kasal. Hayaan nang mabasag din ang larawan. Kung tutuusin, ang buhay kong ito ay hindi kailanman naging kumpleto. Pintor, ipak mo ang iyong mga gamit. Sumama ka sa amin. Iguhit mo ang larawan ng kasal namin. Sia. Edric. Sana ay magkaroon kayo ng mahaba at masayang pagsasama. Elena, hindi mo ba sinabi dati maghahanda ka ng isang disenteng retrato at dadalhin mo ang iyong paborito na damit para isama mo? Ano, isang sulat na lang ang natira? Wala na lahat. Pero okay lang, nawala na sila. Malinis at malinaw. Mag-isa, angkop, talaga. Itong matandang babae. Naiintindihan. Bukas ng umaga, dadalhin ko ang sasakyan ng patay at kabaong sa silangang bahagi ng mansyon para sunduin ka at lalabas ng bayan para sa libing. Elena. Sa lahat ng mga taon na ito, itinuring kitang pamilya. Bukas, sasamahan kita. Kita tayo. Sa iyong huling paglalakbay. Elena, huwag ka nang maghintay pa. Ang prinsipe ay ikakasal ngayon. Siya ay hindi na darating. Edric, sa buhay na ito, hindi na tayo magkikita pa. Napakasayang araw para kay Edric. Si Iris ay naging tapat sa lahat ng mga taon na ito. Naghintay siya at sa wakas nakita ang liwanag. Perpektong magkapareha, itinakda ng langit. Sa kabisera hindi namin nakita ang ganyang karangyang kasal sa loob ng maraming taon. Sa pagsasalita tungkol diyan, yang si Elena na babae, sila ng prinsipe ay dati. Tumahimik ka. Sa ganitong masayang araw, bakit mo binabanggit ang taksil na babaeng iyon? Ang malas. Si Elena man lang ay alam ang kanyang lugar. Sa ngayon, tiyak na, umalis na siya sa kabisera. Pagkatapos ngayon, si Edric ay ganap na, akin, asawa ko. Nasaan si Elena? Sabi niya, magiging abay siya. Bakit hindi siya dumating? Edric. Noong araw na iyon, nang hilingin namin kay Iris na maging abay, gumawa siya ng iba't ibang dahilan. Nitong nakaraang 3 araw, nagtatampo siya, nakikipagtalo sa akin, ang hindi niya pagdating ngayon. Baka sobrang nasasaktan siya, hindi kayang makita ang mahal niya. Na magpakasal sa iba. Wala yon. Nag-aarte lang siya. Okay lang na hindi siya dumating ngayon.
Mamaya, babawi ako sa kanya. Buhati ng sedan chair, bumalik sa mansyon. Ano bang nangyayari? Ang tapang mo. Saan ba kayo galing, mga hampas lupa? Alam ng lahat sa kabisera na ngayon ang aking kasal kay Ginoong Edric. Mayroon ba kayong hiling na mamatay? Paano kayo nang ahas na dalhin itong malas na bagay at guluhin ang kasal namin? Lumabas kayo agad. Kung maantala ninyo ang maswerteng oras, ipapapatay ko kayong lahat ng mga hamak, putol-putulin, at hindi pa rin sisipat. Sandali. Edric, pakiramdam ko, ang relasyon natin ay parang puting kamelya na ito. Maganda at dalisay. Kalokohan. Ang puting kamelya na ito namumulaklak at nalalanta sa pinakasigla nito. Paano naman ang pag-ibig nating magiging ganyan? Elena, gusto kong makasama ka. Magpakailanman. Ibigay mo na lang ang wedding dress na ito kay Iris. Sa mga nakaraang araw, nagkasala ako sa kanya. Iris, Edric, anong problema? ngayon ay ang araw ng kasal natin pero kasabay ng libing ng iba. Sa tingin ko ito ay tadhana. Anong ibig mong sabihin? Iris, hindi ko makakalimutan na iniligtas mo ang buhay ko. Pagkatapos mong mamatay, pararangalan kita bilang bayani at bibigyan kita ng marangyang libing. Isang ingranding paalam, ang iyong pamilya ay tatanggap ng 10,000 ginto at mabubuhay sa karangalan magpakailanman. Kung hindi sapat iyon, pagkatapos mong mailibing ang buhay ko, ay maaari ring ialay bilang pasasalamat sa iyo na. Pero, hindi kita maaaring pakasalan. Edric, baliw ka ba? Gusto mong sirain ang kasunduan natin. Para sa sirang kabaong na ito. Hindi dahil sa kabaong. Para kay Elena. Sumama ka sa akin sa mansyon. Hanapin si Elena. Gusto kong sabihin sa kanya na lahat ng nakaraang sama ng loob ay pinatawad na. Mula ngayon, ako, si Edric, ay siya na lamang. Elena ang magiging nag-iisa kong asawa. Panginoon ko, huwag kang bumalik. Si Ate Elena ay nalason, nagdusa ng 7 taon. At kaninang umaga, umabot na ang lason sa kanyang puso. Siya ay umanaw na. Ang kanyang spirit coffin ay nasa harap mo. Gale, ano bang pinagsasabi mo? Paano namang patay si Elena?
Si Elena iyan. Galit siya dahil nag-asawa ako ng iba. At pinadala ka para guluhin ako, di ba? Iyon na iyon. Iyon na iyon. Galit siya dahil nag-asawa ako ng iba. Kaya nakipagtulungan siya sa'yo para lokohin ako. Kasama mo? Para gawin ang palabas na ito. Para ipakita sa akin. Di ba iyon? Edric, pigilan mo na ang pagmamatigas. Elena, ay patay na talaga. Mag-isip ka ng mabuti. Sa loob ng 3 araw mula nang bumalik si Elena, lahat ng ginawa niya ay hindi pa mamaalam sa iyo. Hindi. Ang pinakamamahal ko ay hindi ako pinakasalan. Sana'y dun ako ililibing. Nasira na ito. Hayaan na. Paano nangyari iyon? Imposible. Kayo, bawat isa sa inyo, ay niloloko ako lahat. Kayo lahat ay kasama sa palabas na ito. Ang kabaong na ito ay tiyak na walang laman. Buksan ito. Paano nangyari ito? Elena, tigilan mo na ang pagpapanggap, okay? Gumising ka. Nagpapanggap ka lang, di ba? Buksan mo ang iyong mga mata. Mali ako. Ako, si Edric, ay nagkamali. Gumising ka, pakiusap. Huwag mo akong paglaruan, okay? Kahit hampasin mo ako, sumpain mo ako, kumuha ka ng kutsilyo at hiwain ang laman ng katawan ko. Isaksak ang kutsilyo sa puso ko. Gusto ko lang gumising ka. Magsalita ka. Pakiusap? Edric, patay na si Elena. Tigilan mo na ang paggambala sa kanyang kapayapaan. Elena. Elena. Iris, nagsinungaling ka sa akin. Anong tinatawanan mo? Tumatawa ako dahil ang tanga mo. Edric, minahal kita ng matagal, nanatili sa tabi mo ng matagal. Para manatili sa tabi mo, hindi ako nag-atubiling lunukin ang aking pagmamalaki, magpanggap na iba, pero ikaw. Sa iyong puso at mata, laging iyon ang babaeng iyon. Sa simula, akala ko tahimik siyang aalis, pero hindi ko inaasahan na siya talagang mamamatay. Sumasang-ayon sa akin ang langit. Mga gwardiya, dalhin ang babaeng ito palayo at patayin siya sa ibang araw. Opo, Ginoo. Bitawan mo ako. Edric, tinapakan mo ang aking damdamin para sa iyo. Itinuring ang aking debosyon na parang basura na walang halaga. Kung gayon, isinusumpa kita. Isinusumpa kita. Magpakailanman, mawalan, mo, ng tunay na pag-ibig, ang mabuhay, ay mas masahol, kaysa kamatayan. Dalhin siya palayo. Umasta ka ng maayos. Elena.
Edric. Anong ginagawa mo? Elena, ito ay isang palawit ng kapayapaan na inukit ko para sa iyo. Ito ay magpapanatili sa iyo na ligtas at maayos taon-taon. Kamahalan, bakit ka naman ganyan? Ang pag-insulto sa Crown Prince, para sa akin, hindi ito sulit. Edric, simula ngayon, ang ating silid ay mapupuno ng puting mga kurtina. Pagkatapos, maglagay ng malambot na sopa sa tabi ng bintana para mahiga tayong dalawa at manood ng mga bituin. Tama. Pupuno rin natin ito ng puting porselana na mga vase at pagkatapos, maglagay ng mga magagandang bulaklak. Kung ano ang sabi mo, kung ano ang gusto mo, gagawin natin. Ayusin natin ang ganyan. Basta't ikaw ay nasa tabi ko. Elena. Mali ako. Hindi ko nakita ang iyong tunay na damdamin. Binigo kita. Lahat ng pagsisikap mo ay nasayang. Masyado akong mali. Kahit 1,000 kamatayan ay hindi makakabawi. Hindi makakabawi. Kung may susunod na buhay, sumusumpa ako na hindi na kita bibiguin. Huwag kang matakot. Sandali lang, sasamahan kita. Ikaw ba? Ang ikasiyam na prinsipe ng mga bulwagan ng limot? Elena, ito ba ay isang lantern reel? Oh. Ako ba ay tunay na isinilang muli? Bumalik sa taon na una ko siyang nakilala.